Diyos ang lahat ng papuri, pasasalamat sa gabing ito. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory to God. Amen and amen. At muli ay mapagpalang gabi po sa bawat isa sa inyo. Binabati ko kayo sa pangalan ng ating Panginoon. Napakabuti ng ating Panginoon. Napakasarap umawit sa Kanyang presensya. Amen. At inaasahan natin na sa gabing ito, patuloy tayong manalangin na ang Panginoon ay patuloy na maghayag sa atin sa gabing ito. Amen. Glory to God. At sa pagpapatuloy, amen, babasa tayo ng scripture. Amen. Book of Psalms, chapter 90, verses 15 to 17. Sabi dito ay, make us glad according to the days wherein thou hast afflicted us, in the years wherein we have seen evil. Let thy work appear unto thy servant, and thy glory unto thy children. And let the beauty of the Lord our God be upon us, and establish thou the work of our hands upon us. Yea, the work of our hands establish thou it. Sa pang scripture, bago tayo manalangin, sa Tagalog, basahin din natin, pasayahin mo kami ayon sa mga kaarawan na iyong idilamhati sa amin at sa mga taon na aming ikinakita ng kasamaan. Mahayag nawa ang iyong gawa sa iyong mga lingkod at ang kaluwalhatian mo sa kanyang mga anak. At sumaamin nawa ang kagandahan ng Panginoon naming Diyos at iyong itatag sa amin ang gawa ng aming mga kamay. Oo, ang gawa ng aming mga kamay ay itatag mo. Sa pang scripture, bago tayo manalangin, sabi dito, Psalms 119 verses 49 to 50, remember the word unto thy servant, upon which thou hast caused me to hope. This is my comfort in my affliction, for thy word hath quickened me. Ang Diyos ang patuloy na magpala sa kanyang mga salita. Tayo manalangin. Dakilang Diyos na may-ari sa aming buhay, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob, ang Diyos ni Jose at aming Diyos. Muli kami, Lord, sa gabing ito lumalapit na may buong pagpapasakop, Panginoon, may buong pagpapakumbaba, buong pagsusumikap, Panginoon, na aming ipakita, Lord, ang aming sinseridad, Lord, sa iyo sa gabing ito, na binubuksan aming mga puso, natanggapin mo ang aming mga panalangin, ang aming mga papuri, ang aming awit, Panginoon, at ang aming pasasalamat sa iyo, Lord, sa iyong kabutihan sa buong sanlinggo, sa kalakasan, sa bawat inspirasyon, sa bawat provision mo sa amin, sa biyaya mo, Lord, na hindi po, Lord, nasasaid, kundi laging sumasapat sa aming buhay. Kaya Lord, narito kami, Panginoon, sampu ng aming kalakasan, Panginoon, ay inaalay namin ang lahat-lahat sa iyo. At dalangin namin na ikaw, Lord, ay mahayag sa aming kalagitnaan, na yung tupdin, Lord, ang yung mga salita at mga pangako ng sabi mo, 2 o 3, na nagkatipon sa iyong pangalan, ay lagi kang paroroon sa aming kalagitnaan. Kaya by faith, Lord, we believe this promise, Panginoon, na ikaw ipaparito at ikaw ang maghihimay, Lord, ng iyong mga salita. Pagpalain ito at padamihin ito, Panginoon, at pakanin mo sa iyong mga anak at magbigay ito ng kaaliwan, Panginoon, sa bawat isa. Pagkat nalalaman mo ang aming mga puso, ang aming mga gawa, gaya ng awit ni Moses, Panginoon, sa Samo na ito, make us glad, Lord, sa mga panahon, Panginoon, na aming dilamhati, Panginoon, ay pagalakin mo kami sa gabing ito. At ang mga pangako mo, Lord, ang siyang maganap, Lord, sa aming buhay, bigyan mo kami ng bagong kalakasan at bagong inspirasyon. At ikaw, Lord, ang siyang matanyag at madakil at maitaas, Lord, sa aming kalagitnaan sa gabing ito. Lubos kaming umaasa, hawin mo, Lord, ang iyong malit na lingkod at ikaw ang siyang makita at marinig, Panginoon, ng iyong mga anak. Ikaw ang nais nilang makita. Kung paano, Lord, sa Biblia, nagsabi sila, search we would see Jesus. Yun ang nais din naming makita, Panginoon. Ikaw, O Diyos, sa aming kalagitnaan. Kaya hawin mo mga hindrances, hindi lamang sa paligid, maging sa aming mga sarili, Lord, at ikaw lamang, Panginoon, ang siyang makita sa gabing ito. Muli, Lord, kinukumit namin ang buong service, kasama ang papurit pasalamat, ay binabalik namin lahat sa iyo, sa iyong dakil at matamis na pangalan, aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Salamat sa Panginoon. Malaya na tayong makaupo, mga kapatid. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Muli ay maraming salamat po sa pagkakataong muli na paglingkod sa inyo, mga kapatid, through your pastor, Pastor Ron. Amen. Salamat sa patuloy na imbitasyon. At sabi ko nga, simula nung naoperahan ako last year, ay
Sabi ko, pag may mga invitation talaga, hindi ko tatanggihan. Dahil kaparaanan ng Panginoon kung paano ang church na to, hindi man alam ng iba, ay naging kanlungan naming mag-asawa sa panahon na dumadaan kami sa affliction. Amen. So, salamat sa kabutihan ng Panginoon. Lahat talaga siya ang nag-orchestrate. Siya lahat ang may gawa, mga kapatid. Sabi ko nga, kung maalala niyo yung mga unang preaching, sabi ko, Lord, ano ba talagang layunin mo? At siyang nakakaalam sa lahat, mga kapatid, kung paano ang church na ito ay naging kalakasan sa amin. Mga kapatid, ay patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon. Amen. Sa gabing ito, di na ako magpapakatagal. Nais ko mangusap, mga kapatid, the privileges of afflictions. The privileges of afflictions, mga kapatid. So, as a man, pagka narinig natin yung afflictions, parang ayaw natin yan. Walang tao, mga kapatid, na dinisenyo para talaga mag-suffer, mga kapatid. But because, dahil nga nahulog ang tao, mga kapatid, sa kanilang kahinaan, sa kasalanan, mga kapatid, ay tayo, mga kapatid, ay talagang kuminsan ay dumadaan sa iba't sari-sari, mga kapatid, na may turing natin, mga kapatid, na afflictions sa ating buhay. Next slide po. Amen. So, scripture, mga kapatid, ang Psalms chapter 90, yan lang yung kauna-unahang na-record, mga kapatid, sa Biblia na awit ni Moses, panalangin ni Moses. Kasi pag binasa niyo yung 90, a prayer of Moses, a man of God. So itong prayer na ito, mga kapatid, ay prayer niya after niyang mapalo ng ikalawang beses yung bato, mga kapatid, doon sa kanilang journey, mga kapatid, sa pagpasok sa Promised Land. So may kita yung, mga kapatid, pagdating doon sa 15, bibilisan na natin kasi sabi niya dyan na pagalakin mong aming mga puso. Amen. Pasahin mong aming mga puso pagkat alam natin, maraming pagkakataon dun sa kanilang journey from Egypt papunta sa wilderness, mga kapatid, ay, di ba naalala niyo yung 10 temptation? Marami silang mga pagkakamali doon. At dumating sa punto, mga kapatid, kahit si Moses, nagkamali siyang hampasin, mga kapatid, yung bato. At ang sabi doon, mga kapatid, yung kabuwang nangyari ay hindi siya makakapasok sa Promised Land. Diba? Sabi doon nga, pati yung mga nilabas doon, hindi na makakapasok kasi lahat sila doon, for 40 years, mga kapatid, binuwal sila, mga kapatid, yung mga bagong generation na ang nakapasok sa Promised Land. Pero kung babasahin mo yung mga kasunod na scripture, merong panalangin at merong paghibik itong si Moses nang sabi ng scripture, konti na lamang, mga kapatid, ay didinggin na ng Panginoon si Moses na siya'y patawarin at makapasok. Pero alam natin, may mga ipinapahintulot ang Panginoon, mga kapatid, sa ating buhay kasi meron siyang original na programa. Di ba? Nisip natin, si Moses, hindi niya nagawang maitawid yung mga Israelitang nilabas niya, pero may purpose ang Lord. Bakit hanggang doon na lamang siya, mga kapatid? Dahil sabi doon, gaganapin niya yung tipo ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, doon sa pagbangong muli. Kaya nga hindi nahanap ang katawan, mga kapatid, ni Moses. Kaya sa Book of Jude, mga kapatid, nagko-contest si Satan, mga kapatid, asaan yung katawan? Kaya sabi ni Michael, the Lord rebuke thee. Kasi merong plano ang ating Panginoon. Meron siyang layunin sa lahat ng bagay na ginagawa niya. At pwede ko rin sabihin, even the very afflictions na dinadaanan, mga kapatid, ng mga bawat mananampalataya sa ating Panginoon, ay meron siyang layunin dyan. Pero hindi masama, mga kapatid, na sabihin mo sa ating Panginoon, Panginoon, make us glad, according to the days where Thou hast afflicted us. Diba? Kasi maraming pagkakataon, matigas ang ulo nila, maraming nangyari sa kanila sa wilderness, mga kapatid. Pero alam mo, ang Panginoon, mga kapatid, siya'y punong-puno ng biyaya at pag-ibig. Siya, mga kapatid, ay hindi pwedeng baguhin, mga kapatid, yung pagiging mabuti ng Diyos dun lamang sa ating mga kahinaan. Diba? Sabi ko nga, hindi tayo pumupunta sa church kasi mabuti tayo. Hindi tayo pumupunta sa church dahil karapat-dapat tayo. Yung pagiging dakila niya ay hindi nababawasan dahil sa ating mga kahinaan, kundi mas lalong namamagnify, mga kapatid, ang kalakasan ng Diyos dun sa mga panahon, mga kapatid, na tayo'y mahihina. Pagkat ang sabi ni Pablo, mga kapatid, na sa panahon na ako'y mahina, ang kanyang kalakasan ay nagiging sakdal sa akin. At sino ang naluluwalhati? Ang ating Panginoon pa rin, mga kapatid. Amen. So pag-usapan natin ng affliction, sabi doon na ipagalakin mong aming mga puso. Ikaw ang magtatag. Kung next natin, mga kapatid, yung slide, mga kapatid,
Next slide po. Sabi niya, pasahin mo kami ayon sa karawan ng iyong idinlamhati sa amin at sa mga taon na aming ikinakita ng kasamaan. Mahayag nawa ang gawa sa iyong mga lingkod at ang kaluwalhatian mo sa kanyang mga anak. Diba yan ang nais nating mangyari, ang makita ang Panginoon sa ating buhay. Siya mismo ang magtatag, siya mismo ang kumilos, siya yung magtrabaho habang tayo mga kapatid ay namamahinga dun sa pangako ng ating Panginoon. Next slide mga kapatid. Book of Psalms. Lagi niya rin sinabi mga kapatid dito ni David. Kasi ang sabi nga ng prophet, kung mababasa ninyo yung Psalms 119, pagka-kinote nyo, according to the clergy, sabi nila, marami kasing nagsasabi kung sino daw sumulat mga kapatid ng Psalms 119. Ezra the priest or David. Pero sabi niya doon, David. Sabi doon ay, iyong alalahanin ang salita sa iyong lingkod. So ito ay salita ng Panginoon dun sa lingkod na dooy iyong ipinaasa ako. Ito'y aking kaaliwan sa aking pagkapighati sapagkat binuhay ako ng iyong salita. So, sa mga afflictions, imposible mga kapatid na wala ang Panginoon dun. Kasi even dun sa affliction, nandoon ang ating Panginoon. Na nandun ang kaaliwan mga kapatid sa pamamagitan ng kanyang salita nang sabi, ay ito daw mga kapatid, yung pong nagbunsod mga kapatid sa kanya upang umasa sa ating Panginoon. Sapagkat ang salita ng Panginoon ay siyang bumubuhay mga kapatid sa bawat binhi ng ating Panginoon. At yan talaga mga kapatid ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Kaya alam mo mga kapatid, kung pwede lang talaga na, alam mo, sa tuwing malungkot tayo, sa tuwing may kalumbayan tayo, balikan niyo yung Book of Psalms. Kasi ito ay pagpapakita din ng larawan ng tao, ng kahinaan ng tao at panaghoy ng tao sa Diyos. At nandoon lagi mga kapatid, ang kaaliwan na nanggagaling sa ating Panginoon. Next slide po. Amen. Sabi dyan, what is affliction? Yung muna pag-usapan natin. Sabi, something that causes pain or suffering. Or that which that causes or tends to cause bodily or mental distress. So, yung affliction, hindi lamang yung tumutukoy dun sa ating physical, kundi ito'y tumutukoy din dun sa ating mental, mga kapatid, na kakayahan at kapasidad. Ngayon, Pastor, meron bang Kristiyanong nadidepress? Propeta nga, may nadidepress. Diba? Si Propeta Elijah, sabihin na lang natin, nung nawala yung anointing kasi nagampanan niya na yung dapat niyang gampanan, natakot bilang tao. At nandun sa ilalim ng juniper tree, mga kapatid, at hinihiling sa ating Panginoon na siya'y patayin na. Pero alam ng Panginoon, meron pa siyang gampanin. Meron pa siyang kailangang gawin. Kaya kahit, mga kapatid, dumating man tayo dun sa kahinaan natin, sa dulo, mga kapatid, ng ating kalakasan, ang kalakasan ng Panginoon ay nagsisimula, mga kapatid, na mamalas at maipakita, mga kapatid, na hindi talaga sa ating mga gawa't kalakasan, kundi ang nagbibigay ng kalakasan sa atin ay yung Diyos na tumawag sa atin. Kaya sabi dun, mga kapatid, pinadalhan niya ng anghel, hindi para i-rebuke, kundi pakainin, mga kapatid, nung cake. Di ba, pasabi ko sa inyo, pag sinabing tinapay tsaka anghel, mga kapatid, walang iba yan kundi yung mana. Nang sabi, unang pagkakataon pinakain siya, tapos pangalawang pagkakataon pinakain siya, kasi meron pa, mga kapatid, gampanin na dapat niyang gampanan. Affliction is state of being in pain or in distress, grief, or trouble. Di ba? Marami tayong pwede i-consider, mga kapatid, na afflictions, mga kapatid, sa buhay natin. Pero gusto nating tingnan ito, mga kapatid, sa tamang paraan. In a Christian way, mga kapatid. Kasi kapag tayo ay nalalambungan, mga kapatid, ng mga bagay na nagpapabigat sa ating puso, kung minsan, mga kapatid, ay nandun tayo sa sulok, nagmumukmuk tayo, nagsiselpiti tayo, at tinatanong natin, mga kapatid, yung ating paglilingkod, o tinawag ba talaga tayo ng Panginoon? Diba? Kaya alam mo, mga kapatid, nagpapasalamat ako, mga kapatid, alam mo, ginawa ng Diyos yung fivefold ministry, tao din. Na magagawang makadama sa inyo, sa pinagdaraanan niyo, mga kapatid, at makita, mga kapatid, na wala tayo ibang nilululhati kundi ang ating Panginoon sa atin, at kami rin mismo, mga kapatid, ay makakahugot ng lakas, at ang lakas na yun, mga kapatid, ay maibibigay sa inyo, mga kapatid, sa pamamagitan ng isang inspirasyon. Amen. Bye-bye natin. Next slide po. Amen. Di na ako magpapakatagal. Sabi niya sa message ng Christ is revealed in His own word, I was just talking to a young minister and his wife. Parang ako yan bata lang. In the room, few minutes ago, kasi mahilig siyang mag-interview, mga kapatid, di ba? Both of them are nervous, just like the rest of the world. Di ba? Sabi niya, sa panahon na ito, mga kapatid, alam mo ang unang tinitira ng kaaway? Mind.
Because nasa mind age tayo mga kapatid. Nandito ang battleground. Bago bumaba sa puso mga kapatid, ito mga kapatid, ang ginagawang, tinitira ng kaaway mga kapatid, yung ating kaisipan. Kaya sabi doon ay, rest of human beings on earth. I said, remember, ito tatandaan niyo mga kapatid, sabi ng prophet ito, remember, Satan's got a punch coming at you. Don't care who you are, he's got a right for that one punch which had rather be, ano yung punch na yun? Pwedeng bulag daw, be blind, or arthritic, setting on a wheelchair, or be nervous. Yung parang, kumbaga, merong anxiety. Ba? See, he's got somewhere he can punch you. He's got a right to that open place. Diba sa isang boksingero, kung meron kang kaaway, kalaban dun sa ring, syempre hindi ka susuntok mga kapatid dun sa kung anong malakas sa kanya. Kung ano yung pinakamalakas na bahagi. Ang susuntokin mo mga kapatid, yung pinakamahinang bahagi niya, nang sa ganun na yung suntok ay makapasok. Pero kasi tricky ang kaaway mga kapatid eh. Sabihin, alam mo, pastor, strength ko umawit. O strength mo yun, pero hindi niya susuntokin dyan. Hindi ka niya i-discourage dyan. Doon ka sa mahinang bahagi niya i-discourage mga kapatid. Nang sabi doon sa open place. Di ba? Ibig sabihin, pwede ko sabihin, ito yung kahinaan natin. Ito yung open place, mga kapatid, kung saan patuloy na sumusuntok. Sabi nga ni Pablo, binigyan ako, tinampal ako at nilagyan ako ng tinik sa aking laman. Na makatlong beses kong hiniling sa ating Panginoon, pero hindi niya tinanggal. Sabi niya, Pablo, ang biyaya ko ay sapat sa iyo. Diba? Kaya sabi ni Pablo, kung ganun, kung sapat-sapat ay kailangan magmapuri ako dito sa nararanasan ko, pagkat sa panahon na mahina ako, ang kalakasan ng Diyos ay bumababa at pinasasakdal ang kanyang kalakasan sa akin. Hallelujah! Now, that spot you got, you keep covered all the time. Diba? So, nagbigay pa rin siya ng payo. Diba? Kasi ganun naman mga kapatid. Diba? Sabihin mo, ito yung kahinaan, pero you have to keep it covered. Pastor, paano ko tatakpan? Kasi hindi ko naman nakikita si Satan Kung saan siya susuntok. Di ba? Yung open place na yun, ikaw nakakaalam nun, personally. And you have to keep it covered. Paano, Pastor? You pray. You pray for that weak spot, mga kapatid. Kasi lagi niyang babalikan yan, mga kapatid. At you have to keep it covered, mga kapatid, ng prayer. To see this nervous age that we're living in. Kasi itong pag-iisip na ito mga kapatid, mamaya, gusto mo magsimba, tapos may konting nangyari lang sa bahay, ayaw mo na. Di ba? Mag-i-start pa lang yung gawain, nagkatampuhan kayo nung mga kasama mo mga kapatid, di ba? Kaya minsan mga kapatid, alam mo, hirap minsan iniisip ko, yung pastor, mga kapatid, pag nakaranas ng ganyan, minsan kaya pang i-handle di ba? Magko-comfort ng Panginoon sa kanya. Yung mga church member mga kapatid, malaya sila minsan ayaw na magsimba. Di ba? Pero paano yung mga musician? Di ba? Paano yung mga musician? Sino magko-comfort sa kanila? Mga kapatid, pero alam nyo, ang Diyos ang taga-comfort. Ang Diyos ang mga aliw. Di ba? Di mo pwedeng sabihin na, di ba? Kasi hindi mo mararamdaman yun pagka tumutugtog na sila mga kapatid. Kasi dinidil nila yun sa ating Panginoon. Kaya nga alam mo, kahit sa isang church, kahit ang isang church, meron niyang weak spot. And you have to keep it covered with prayer. Hindi yung sabihin mo sa iba. You have to keep it covered, mga kapatid, ng prayer. Dahil malaki ang nagagawa ng panalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. So yung weak spot, tandaan natin, affliction na yan, mga kapatid. Kailangan bantayan natin, ipanalangin natin sa ating Panginoon, yung kahinaan na yun, mga kapatid, at bigyan ka ng kalakasan ng ating Panginoon. Next slide, mga kapatid. Sabi doon, diseases and afflictions are the result of sin. Unang-una, mga kapatid, alam naman natin yan, dahil nga nahulog ang tao. Maybe not in your life, but somebody's life before you. Unang-una, syempre, sila Adam and Eve yan. The devil is the author of sickness and affliction. Teka lang, pastor, paano naging blessed? Paano naging isang privilege yung isang affliction? Sabi ng prophet dyan ay galing daw doon sa kaaway. Before we had any devil, we had no sickness or afflictions. But when Satan come, he brought with sickness and afflictions. Next slide po mga kapatid. Sa kanya galing. There is so many times that we refer them as blessing. Di ba may ma-quote din naman siya. Nasabi niya, sickness is blessing.
Di ba? Pero kailangan nating maintindihan. Sabi nga sa scripture kanina, wisdom, get that understanding. Anong ibig sabihin ng prophet doon? Sabi niya, I never could think that God would get a blessing out of a sick person unless it was a sinner driving him to God or disobedient child bringing him back to be reconciled to his father, but sickness are result of the devil and the fall. Di ba? Unang-unang affliction pala mga kapatid, pinapermit. Hindi yan Diyos na nagbigay. Ipinapahintulot niya mga kapatid, unang-una, blessing yan dun sa mga tao na hindi nakakilala sa ating Panginoon. Yan ay nagtutulak para tayo maibalik sa Kanya mga kapatid o isang masuwaying anak mga kapatid sa ating Panginoon upang ma-reconcile sa Kanya. Di ba? May mga testimony na kahit si Brother Branham, may mga kapatid, di ba? Yung babae na dapat mamamatay na sana ilang years ago, pero kailangan ma-meet muna ng prophet. Nang sabi doon ay, sabi nung babae ay pinag-pray siya para gumaling siya dahil may lason na nga mga kapatid. Sabi nung babae, uuwi na ako nanay. Sabi niya, uuwi na tayo sa bahay. Sabi, hindi, uuwi na ako doon sa bahay ko. Diba? Pero mga kapatid, namatay yung babae. Tapos naging question sa prophet yun. Sabi niya sa Lord, may kailangan ka paliwanag sa akin, Panginoon. Alam mo, walang kailangan ipaliwanag ang Panginoon sa atin. Hallelujah! Kaya after months, sabi doon, 4 months, nireveal ng Panginoon. Alam mo ba, kukunin na dapat yun? Pero dahil anak siya, hindi siya pwedeng kunin na hindi siya handa at hindi na-reconcile sa ating Panginoon. Kaya kailangan mamit niya ang prophet, ipanalangin siya mga kapatid, maipanumbalik siya sa Diyos, yung affliction mga kapatid, ang nagtulak sa Kanya para maibalik sa ating Panginoon. Hallelujah! Isa mga kapatid sa mga nais ng Diyos. Bakit mga kapatid? Ito, binubuksan ito yung attribute ng Diyos bilang isang redeemer, mga kapatid. Na siya'y tagapagpalit. Di ba sabi nga, prayer changes things. Di ba? Hindi lamang basta, alam mo, binabago yung circumstances sa paligid mo, kundi binabago nito yung kaisipan mo. Hindi lamang yung mga bagay sa paligid mo, kundi yung pag-iisip mo at pagtingin mo sa mga bagay. Kaya nung pinalangin siya mga kapatid na reconcile, it's time. Kailangan niya nang umuwi mga kapatid. Hallelujah. Next slide po, mga kapatid. So una, nagtutulak yan pabalik sa ating Panginoon. There is none of us is immune from troubles. Diba? Pastor, kahit bride ka pa. Wala kang karapatang mamili ng trials. God has not promised to excuse us from all sickness. Pero may pangako. Merong comfort sa mga affliction, mga kapatid. Sabi doon, His strength is sufficient and He will never put much upon us. But He will give us grace to bear it. Hindi siya magpe-permit ng isang bagay na hindi mo kayang pasanin. Kasi ang totoo, siya ang nagpapasan. Hindi ikaw. Diba? Inisip natin, ako lagi. Pero sabi ng Panginoon, kayong mga nabibigitang lubha, lumapit kayo sa akin, pagpapahingahin ko kayo, magaan yung aking pamatok. Alam niyo yung pamatok mga kapatid, ito yung isang kahoy na mahaba, na merong 2 uka, na yun ay nilalagay sa 2 hayop upang mag-araro. Kung yun ay pamatok ng Panginoon, inilalagay sa atin, pero totoo, siya ang bumubuhat ng lahat ng iyon. Siya ang pumapasan nito mga kapatid. Ang kailangan mo lang gawin ay sumampalataya mga kapatid, na ang Diyos ay kaya mga kapatid na tayo'y buhatin. Tayo mga kapatid ay tulungan sa lahat ng ating mga pasanin. Kaya sabi doon, we have that consolation of knowing. Diba, Pastor, kala mo lang kasi, hindi mo kasi alam yung kwento ko eh. Pero alam ng Panginoon. Hindi ko man alam ang kwento mo, pero alam ng Panginoon. Kayang pasanin ng Panginoon. Diba? Kasi minsan gusto natin, tayo self-reliant tayo mga kapatid eh. Kaya sabi ng pag naging self-reliant ka, ibig sabihin, nakasandig ka na sa sarili mong kakayahan. Sabi ng watch and take heed. Kasi hindi niya ibibigay ang kaluwalhatian sa'yo. Hindi niya isi-share. Dahil siya lamang mga kapatid, ang tunay mga kapatid na maasahan natin. Amen. Next slide po mga kapatid. Amen. Sabi doon, if we live right, that doesn't mean that we are immune from troubles. O kahit mamuhay ka pa ng tama. Kahit sabi mo, nasunod ko lahat to, Pastor, nagawa ko to lahat. Hindi ka pa rin immune. Mga kapatid. Diba? Frankly, it means that all troubles are directed our way, pero may pangako pa rin. For many are afflictions of the righteous, but God will deliver him out of them all. That's the glorious part.
Maraming paparating na kadalamhatian sa'yo. Pero ang sabi doon ay aalisin ka ng Panginoon doon. Di ba kahit nga mga kapatid doon sa message, mga kapatid ng prophet na rapture, mga kapatid, ano yung ginamit niyang, doon? Ginamit niya mga kapatid na scripture. Di ba sabi doon ay, He shall hide me in His secret pavilion. Sa panahon ng kabagabagan, mga kapatid, ay aalisin niya talaga ang nobya, mga kapatid. Na bago pa bumagsak, mga kapatid, ang isang bomba dito, mga kapatid, nakaalis na tayo. Kasi meron siya, mga kapatid, pangako sa atin. Noong una siyang pumunta, hinayaan niyang masugatan ang kanyang katawan dun sa Calvary. Pero sa pagbabalik niyang pangalawa, hindi niya hayaan na yung kanyang katawan, ang nobya, mga kapatid, ay masaktan muli, mga kapatid. Dahil masyado na itong maraming pinasan, mga kapatid, habang nagpapatuloy sa ating Panginoon. Hallelujah! Kaya mga kapatid, maging kaaliwan sa atin, Pastor, alam mo, marami rin ako dinadaan na affliction ngayon. Pero alam mo mga kapatid, ang Diyos, mga kapatid, hindi siya nagbabago yung kanyang kadakilaan, sabi ko kanina, dahil lang sa kainaan natin. Diba? Ang Diyos naman kasi hindi siya dun sa mga, alam mo yun, dun sa mga glorious parts lang ng buhay mo. Hindi lamang siya nakikita dun sa mountain tops of glory. Kahit dun sa valley, nandoon siya. Nandoon siya mga kapatid. Masabi nga sa awit, diba? Siya yung God of the mountain. Siya din yung God of the valley. Diba? Siya yung Diyos ng bundok. Siya rin yung Diyos ng mga libis at mga burol, mga kapatid. Ibig sabihin, dun sa highs and lows mo, mga kapatid, dakila pa rin siya. Mga kapatid, at hindi nagbabago, mga kapatid, ang kanyang biyaya at kabutihan, mga kapatid, sa buhay ng mga mananampalataya sa ating Panginoon. Amen. May pangako siya. Next slide, mga kapatid. When affliction got you in corner, don't give up. Diba? Kasi pag may affliction, pag meron tayong nararamdaman na discomfort, pain, suffering, mga kapatid, minsan ayaw na natin. Minsan takot lang tayong magsabi kay pastor. Hallelujah. Pero alam mga kapatid, sabi doon, let's consult the Lord about it and see what He have to say. Kasi hindi niya pwedeng i-permit yan, mga kapatid, nang wala siyang layunin. Diba? Minsan ganito, naalala niyo mga kapatid yung message ng Pride of Life? Minsan may binabasag ang Panginoon sa atin. Nang sa ganun, mga kapatid, patuloy tayong maihumble sa harapan niya, mga kapatid, at makapaglingkod sa Kanya. Sabi doon, God dwells on humble heart, mga kapatid, di ba? Sa humble lang. Kasi minsan, mga kapatid, pag masyado na tayo naging matigas, naging self-righteous, mga kapatid, di ba meron kung anong nangyayari sa atin na hindi natin ma-explain. Pero once, mga kapatid, napahiya ka, di ba ang lambot ng spirito mo? Mas malapit ang ating Panginoon sa'yo. Hallelujah! Kaya minsan mga kapatid, yung mga pinapermit ng Panginoon na mistake sa ating buhay, nagtuturo lamang yan ng lesson sa atin. Hindi ibig sabihin ng mga kapatid, pinabayaan ka ng Panginoon tapos na ang Panginoon sa'yo. Hindi, meron siyang ginagawang testimony sa'yo na sa kabila ng pagiging basag mo mga kapatid, nasisidlan mga kapatid, na nanahan ng kaluwalhatian ng ating Panginoon doon para ma-express. Diba? Ang isa sa mga bagay na gusto ko mabago mga kapatid, yung pong tingin mga kapatid sa atin dito as a message believer. Di ba, maintindihan mo noong una, napaka-strict talaga lahat, pero habang tumatagal, nagiging balanse. Nagiging malawak tayong tumingin, mga kapatid, sa mga bagay. Di ba, hindi tayo critical spirit. Di ba? Hindi na tayo critical. Magagawa mo ng maunawaan kasi ikaw mismo, dumadaan ka sa affliction. Dumadaan ka sa pagkakaroon ng shortcoming. Di ba? Sabi nga dun magpasan kayo ng mga burden ng bawat isa. Kasi habang nagpapatuloy tayo, patuloy tayong hinahumble ng ating Panginoon. Diba? Nung unang tanggap natin ang message, talagang malulhati lahat, nobya-nobya, pero habang tumatagal ka, mas nagiging mellow ka na. Kahit yung panalangin mo nga, dati parang kala mo, uunahan mo pang tumilaok yung manok sa panalangin mo. Ngayon, pagka mahinahon at lahat, banayad na, di ba mas merong nababago na kung minsan mga kapatid sa ating buhay. Di ba? Sabi ko nga dito, hindi yung parang nabautismuhan ka ngayon, tapos talagang okay ka na, sakdal ka na agad kinabukasan. Alam mo, dadaan ka sa proseso. Mga kapatid, yun yung reality. Kaya maging pasensyoso tayo sa bawat isa. Magpaalalahanan tayo sa isa. Sabi nga, exhort one another, encourage one another. Na nalalaman ninyo malapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Diba walang pastor na gusto niya merong maiwang isa? Gusto niya siyempre lahat yun. Masakit sa puso niya mga kapatid pagka merong parang hindi sumusunod. Kasi wala kami magagawa kasi ang Diyos na naglagay ng increase. Nagdidilig lang kami, nagtatanim lang kami. Di ba yung pagsunod sa ating Panginoon, yung resulta, hindi talaga namin hawak. Ang Panginoon ang may hawak nun.
Kaya alam mo, sabi kanina, get wisdom. Get understanding. Ba't ka naglilingkod? Ba't ka pumaparito? Anong pagkatawag ng Panginoon sa'yo? Anong posisyon mo sa katawan ng ating Panginoon? Anong kaloob ang maiko-contribute mo sa katawan ng ating Panginoon? Sa lokal na kinabibilangan mo. Di ba? Kung hindi natin minsan kayang magpagaan, huwag na tayong magpabigat. Di ba? Huwag na tayong magpabigat pa, mga kapatid. Itaas natin, mga kapatid, yung 2 kamay ni Moses. Sino yung Moses niyo? Yung pastor niyo. Yung mga workers niyo dito. Itaas niyo, mga kapatid, kasi sila rin tao din. Nakakaranas din, mga kapatid, ng discouragement. Nakakaranas din ng kalungkutan, mga kapatid. Di ba? Alam nga naman sabihin namin dito, ayaw na namin. Kung pwede lang namin sabihin. Kaso hindi pwede kasi ang Panginoon, mga kapatid, ang may-ari, mga kapatid, sa kung ano man ang binigay sa amin. Di ba? Minsan nga, iniisip ko yun, sabi ko, kung pwede lang sana, upo lang ako dyan eh. Mas okay eh, walang masyadong, di ba, hindi ka, bigising ka lang, uupo ka lang dyan, palakpak ka lang, awit ka lang eh. Yung pastor, nagpiprepare pa, tapos yung mga musician, tapos ikaw, hindi ka pa makaawit ng maayos sa ating Panginoon. Hindi ka pa makapalakpak, hindi ka pa makapuri. Yun na lang gagawin mo eh. Ibigay mo yung bahagi mo sa ating Panginoon. Hindi lang yan nalimitahan dun sa tithes and offering mo. Ibigay mo yung buong sarili mo bilang buhay na handog sa ating Panginoon. Hallelujah! Pastor, kasi may dinadaanan ako. Lahat naman may dinadaanan eh. Diba? Ang kailangan yung gawin, maglakip-lakip kayo. Sa tuwing meron, sabi nga yung mga tupa daw, pagka mainit yung panahon, nagdidikit-dikit yan. Para magsilbi, mga kapatid, na shade ng bawat isa. Diba? Na kung meron dumarating na pagsubok sa isang kapatid, mga kapatid, dikitan mo siya. Liliman mo siya, mga kapatid. I-encourage mo siya. Na habang merong ganitong gawain, hanggat hindi pa sinasara, mga kapatid, magtipon at magtipon kayo, mga kapatid, sa tuwing merong gawain sa ating Panginoon. Kasi alam mo, may mga pagkakataon, dry tayo. May mga pagkakataon, discouraged tayo. Pero ang tanging magpapalakas lang sa iyo, gawain lang din sa ating Panginoon. Kasi pag lumayo ka, mga kapatid, mas lalo ka manghihina. Sabi mo, di pastor, mag-isolate lang ako. Alam mo, self-righteousness yun eh. Di ba? Kung gaano ka kabasag, dapat gaano ka rin kabilis tumakbo sa ating Panginoon para i-restore ka niya. Amen. Minsan hindi natin na-appreciate yun eh. Hinahayaan tayong mabasag ng ating Panginoon para siya mismo, mga kapatid, i-restore niya tayo. Siya magpakita ng higit na pag-ibig sa atin. Yung affliction, kung ano man yung discomfort na nararanasan natin, don't give up. Manalangin ka sa ating Panginoon. Diba? Pastor, nakilang panalangin na ako. Nung nakaraan, mga kapatid, sa church, nag-series ako, mga kapatid, regarding sa prayer. Sabi ko, pagka nag-pray kayo, mga kapatid, talagang ibuhos nyo lahat pag nasa private prayer kayo. Maging totoo kayo sa ating Panginoon. Diba? Naiintindihan niya yan. Diba? Sabi nga, meron isang bata daw eh. Sabi doon, alam mo, wala kasi ako, yung mga magulang ko na mananampalataya, hindi ko na naabutan kasi maaga silang namatay. Walang nagturo sa akin kung paano manalangin. Yung, pwede ba, Brother Branham, yung abakada, pwede bang bigkasin ko na lang sa Panginoon, tapos dahil nalalaman niya ang puso ko, siya na ang maglakip-lakip nito? Kasi alam niya ng Panginoon eh. Kahit nga yung mga panalangin na halos hibik na lang ang kaya mong gawin, mga kapatid, alam niya ang ibig sabihin nun. Alam niya ang ibig sabihin nun, mga kapatid. Di ba yung sobrang bagbag ang puso mo, mga kapatid, hindi mo na masabi yung mga gusto mong sabihin, iyak lang ang kaya mong masabi. Alam niya yun, mga kapatid. God is present lagi. Lalo na sa panahon, mga kapatid, ng kabagabagan. Diba? He is a present help in times of trouble. Afflictions are troubles, mga kapatid. Afflictions are sorrows, mga kapatid, na meron tayo. Hallelujah. Don't give up, mga kapatid. Next slide po. Sabi niya, could you imagine God taking His children right after got saved and filled with the Holy Ghost? Kahit daw ba yung mga tao na niligtas ng ating Panginoon at pinuno ng Espiritu Santo, ay dinala, mga kapatid, doon sa fountain of bitter water. Naalala niyo ba yan? Bitter waters of Mara. Ano yung sabihin, pastor? Di ba tinawid sila? Di ba niligtas sila doon? Sabi nga ng scripture, 1 Corinthians chapter 10, baptize unto Moses. Di ba? Sila, mga kapatid, bautismuhan. Ano yung bautismo ng Espiritu Santo dyan? Yung works of Holy Spirit. Sa panahon na yun, mga kapatid, na kumilos sa ating Panginoon, hinati yung mapulang dagat, pinatawid sila.
Sabi doon ay after nun, saan sila dinala after 3 days? Doon sa bitter waters of Mara. Sure, he'd like to express his love to them. That's right, they got up there. Teka muna, Pastor, after nung victory, 3 days na uhaw sila, paano naging pag-ibig yun? Sabi, you know, when you get the Holy Ghost, sino nakuha ng Espiritu Santo dito? You attend a lot of obstacles. That's the sign, mga kapatid. Many are afflictions to the righteous. Dahil righteous saan? Dahil doon sa Holy Spirit, mga kapatid, na binigay sa iyo. But God will deliver him out of them all. God brings you right up, facing with it, so He can show His power and His goodness. Pinapakita niya yan, mga kapatid, sa panahon na parang akala natin discomfort sa atin ang isang bagay. Diba, minsan di natin naunawaan kung ano ba talaga yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Pag may discomfort, sabihin natin, di ako mahal ni Lord. Hallelujah. Pero pag yung manliligaw mo, kahit nasaktan ka ng ilang beses, paniwalang-paniwala ka, mahal ka. Tapos konting trials lang, mga kapatid, sabi mo, hindi ka mahal ng Lord. Hallelujah. Pero pinermit niya yun to show His power and His goodness. Diba? May victory sila. Pastor, may victory na ako, tapos may trials na naman. Kasi alam mo, ayaw ng Lord na maging kampante ka. Diba? Kasi hindi ka magkakaroon ng Christ-like character kung kampante ka. Kung lahat ay magaan, kung lahat ay smooth, mga kapatid. Minsan kailangan din sa mga bumpy roads, doon sa mga mababatong dako, mga kapatid, para mas mapatunayan, mga kapatid, yung kapangyarihan at kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Nasabi doon ay, nauhaw sila, dinala sila doon sa pinakamapait na tubig. Sabi nga to, di ba, nagreklamo, ang pait ng tubig, Moses. Tapos sinisin nila si Moses. Di ba, ako, tingin ko talaga, yung mga unang reklamador talaga, yung unang uminom doon eh. Di ba? Sana man lang, Moses, mapait. Anong gagawin natin? Kaya si Moses umiyak, di ba? Tapos pinakitaan ng vision, may puno pala sa pangpang. Yung problema natin, eto. Yung sagot nandito lang sa pangpang, yung salita ng ating Panginoon. Nang sabi doon, mga kapatid, kailangan mong kunin. Kaya sabi doon, mga kapatid, si Kristo yun, yung puno doon, tinapyas, mga kapatid, nilagay doon sa kapaitan, sinipsip yung kapaitan, mga kapatid, pinatamis ng ating Panginoon. Lahat ng kapaitang dinaraanan natin, mga kapatid, ay kayang patamisin, mga kapatid, ng ating Panginoon. Glory! Diba? Yung mga kapaitan ay para patamisin ang testimony, hindi para maging bitter tayo. Diba? Yung bitterness, mga kapatid, pag hindi mo na-handle yan, ikaw yung magiging bitter. Diba? Diba? Alam mo, kasi pastor, kung nararanasan mo lang sana yung persecution namin, yung dinaanan namin, dinaanan ko rin yan. Sa iba nga lang na forma. At napakahirap inumin ng mapait na tubig. Pero kung ang Diyos sa nagpainom sa'yo, at hawak-hawak mo yung saro, sabi mo, Panginoon, kaya mong gawin na lampasan ko ito eh. Pero hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Kaya bayaan mong inumin ko ito kahit gaano kapait. Dahil alam ko, Panginoon, gagawin mo matamis ang testimony ito sa dulo. Hallelujah! Inumin mo yung tubig ko po at tikman mo ito. Pero dapat, mga kapatid, ngayon na alam mo na merong mapait na tubig, dapat alam mo na kung anong response mo sa ating Panginoon. Kasi nung sila uminom dyan, mga kapatid, nagmurmur sila. Ngayon, kung mapait, mga kapatid, sige, iyak mo sa ating Panginoon, mapait, pero magpasalamat ka sa ating Panginoon. Dahil alam ko, Panginoon, kahit inumin ko ito, kahit mahirap, kahit itong ginagawa ko para minsan masakit na para sa akin, pero dahil para sa iyo, para sa kaluwalhatian mo, para sa testimony, mga kapatid, ng ating Panginoon Kristo sa buhay mo, gagawin mo. Diba, yung sabi ko, yung submission, mga kapatid, hindi yan yung parang, dahil di ba yung submission kasi iniisip ng iba, yung kung paano ka lang sumunod. Ang totoong submission, mga kapatid, yung bagay na medyo inconvenient sa'yo, nagbibigay ng discomfort sa'yo, yun ang totoong submission. Eh kung paano, sabi sa'yo ng asawa, maglaba ka nga, hilig mo pala maglaba. Submission ba yun? Diba, magplantsa ka nga, hindi ka marunong magplantsa. Pero dahil mahal mo siya, gagawin mo. Kahit mapasok-pasok ka, kahit medyo may konting lukot, ulit-ulitin mo hanggang sa maging perfect, mga kapatid, at maging katanggap-tanggap sa Kanya, mga kapatid, yung paglilingkod mo. Diba? Hindi yung nag-serve ka at nagkamali ka, titigil ka na. Hindi, tumayo ka ulit. Gawin mo ulit hanggang sa, mga kapatid, magawa mo ng tama yung paglilingkod sa ating Panginoon. Diba? Sa kahinaan na yun, He will show His power and His goodness sa buhay mo.
Next slide mga kapatid. Amen. Sometimes God has to lay you on your back with sickness. And the doctor says you're going to die. God could give you a little, yun lang pala yung purpose. God could give you a little special treatment so you will love Him a little more. Kasi minsan yung iba, hindi makuha yung atensyon. Di ba si Moses, mga kapatid, di ba tinakbo niya yung calling niya? Nagkamali siya eh. Naunahan niyang mapatay, mga kapatid, yung Egyptian eh. Plano ng Panginoon yung kung titingnan natin yung sovereignty niya. Pero sabi doon, mga kapatid, nung time na yan, mga kapatid, yung attention kasi natin minsan, mga kapatid, baka nakabaling sa ibang bagay. Kaya minsan magpapadala siya ng konting affliction para kunin yung ating atensyon. Di ba may kwento si Brother Branham dyan, yung bata, yung nanay daw natupa. Hindi, ayaw sumunod. Kaya ang kinuha niya yung bata. Yung anak ng tupa na yun, mga kapatid. Dahil hawak-hawak niya yung bata, mga kapatid, di siyempre nakatingin sa kanya yung nanay na tupa. Kasi alam ng Diyos paano kukunin yung ating atensyon. Kaya nga tayo rin mismo nakakaalam kung ito'y testing ba ng Panginoon? O ito'y by palo ng Panginoon? Tayo nakakaalam nun eh. Magagawa nating siyasatin yung ating puso kung saan tayo mahina. Saan yung weak spot na yun? At kailangan nating ihingi ng tawad sa ating Panginoon. At yun ay pinapermit ng ating Panginoon. Makita mo yung sarili mong kahinaan nang sa ganun lumapit ka sa ating Panginoon. Bigyan kanya ng little special treatment, mga kapatid, nang sa ganun mas lalo mong ibigin ng ating Panginoon. Diba? Kaya nga nung minsan nung ating Panginoon sa Kristo din, diba, dun sa bahay, diba, yung paborito ko sa lahat, Welcome Christ. Diba? Makasalanan, tsaka isang Pharisee. Sabi ng Pharisee, kung totoong propeta yan, dapat alam niya kung anong uri ng babae yan. Sabi nila dito, Simon Pharisee, may parable. Dalawang may utang, yung isa malaki utang, yung isa maliit. Tapos pares silang pinatawad. Tingin mo, sino dun sa dalawa ang lalong iibig? Sabi niya, yung pinatawad sa malaki. Hindi ba't yan ang kaparaanan din ng Diyos, mga kapatid? Na tayo mismo makita natin yung sarili nating kahinaan, patawarin tayo ng ating Panginoon, mas lalo mo siyang ibigin dahil dun sa laki ng biyaya na ibinigay niya sa iyo. Hallelujah! Kaya hindi mo siya ma-judge eh. Mamaya may tinatrabaho pala ang ating Panginoon dun sa tao ngayon. Kaya pala pinermit. Hallelujah! Pinermit, mga kapatid. Sabihin mo, hindi naligtas yan ngayon. Si Lord ka ba? Diba? Baka nga mo di ligtas eh. Ba't ka nagsasalita ng gano'n sa kapatid? Hallelujah! Binibigyan ka lamang ng gano'ng pagkakataon ng ating Panginoon para siya mismo matutukan ka niya. May pakita niya yung totoo niyang pag-ibig sa iyo, mga kapatid, ma-appreciate mo, mas lalo mo siyang mahalin. Kaya tayo nagmamahal sa ating Panginoon kasi siya ang unang nagmahal sa atin. Hallelujah! Kasi hindi mo mamahalin ng Panginoon kung di mo naramdaman yung pag-ibig niya. Diba? Kahit nga sa mga awit, mga kapatid, diba nararamdaman mo siya doon. Sa bawat liriko, mga kapatid, yun ang pag-ibig ng Panginoon. Kung minsan hindi natin ma-explain ano ba talaga ang pag-ibig ng Panginoon, pero yung lyrics, yung awit, ay nagagawang i-assure ka nito na yun ay pag-ibig ng Panginoon. Ito yung nagtutulak, mga kapatid, para ibigay mo sa Kanya ang papuri, nasambahin siya, pasalamatan siya sa lahat, mga kapatid. Amen. Next slide po. Sometimes God has to let us break down. Ba? Pastor, maraming beses na ako nag-breakdown. Alam ng Panginoon yan. Just a little bit in health to give us a little extra attention, to get us upon His lap, to woo us up in His bosom, and when the doctor said nothing can be done, then He can take us into His bosom and say, I love you. I'm going to get you well. See, that doesn't just make a little better. Oh, He is great. He is our marvelous shepherd. Diba? Sabihin ng doktor, wala nang magagawa, pero alam mo, ang Panginoon gagawa siya ng mirakulo sa buhay mo. Na kayang lampasan yung nakikita ng siyensya, mga kapatid. At ipakita, mga kapatid, yung kanyang kapangyarihan, kabutihan at pag-ibig sa iyo, mga kapatid. Na yung hindi kayang gamutin, mga kapatid, ng doktor at ospital, mga kapatid, ay kaya, mga kapatid, na ibigay ng Panginoon sa iyo. Diba? Ano yung affliction? Nagpapakita ng kanyang pagiging Jehovah Rapha. Dahil hindi siya nagbabago, mga kapatid, ngayon, kahapon at magpakilanman. Diba? Sabi pa nga, minor pa nga yan eh. Sabi, healing is a minor thing. Paano pa yung mga gustong ibigay ng Panginoon sa iyo?
Hallelujah. Next slide po. Amen. And sometimes we think, marami makaka-relate dito, that our burdens, di ba? I might inject it right here. Sabi niya, we think that our burdens are so heavy. Sometimes, that there's nothing like in the world. Okay? Wala nang, ito kabigat story, dinadala ko, wala nang. Bakit ako pa? Diba? Special ka masyado. Sabi nga dun lahat ng lumalapit na anak ng Diyos ay dumadaan sa pagsubok. So sabi mo, ba't ako? Hindi ka naman kang paningki, mga kapatid. Di ba? We think, inisip natin, ang bigat-bigat. Hallelujah. Alam mo ba't mabigat? Kasi dinadala mo mag-isa Sabi, ilapag mo sa paanan ng ating Panginoon. Amen. Di ba? Do you know all those things are good for you? Pastor, affliction good for me. They are to mold you. To make you. Sabi, prophets and sages was molded on the backside of the desert. In hot, blazing sun through tribulation and trials and persecution. Alam mo, minsan may ganito alam mo, masyado mong ini-invalidate yung feelings ko, Pastor. We're just stating facts. Ito yung sabi mga kapatid na message Minsan kailangan nating maalis yung kaisipan natin na ini-invalidate mo masyado. Pero mga kapatid, kahit nga si Pablo nagsabi, light afflictions Diba si Pablo ba ini-invalidate yung mga dinaranas ng mga Christians sa panahon na yon? Hindi, kasi sabi niya, light afflictions, kasi sabi doon ay mas lalong nagbibigay ng bigat doon sa luwalhating kapalit nito. Kaya tinawag na light affliction kasi mas mabigat yung kaluwalhatian na ibibigay ng Panginoon sa dulo ng buhay na ito. Kaya lahat ng paghihirap, lahat ng discomfort, mga kapatid, naranasan mo man lahat ng rejection, lahat ng persecution, mga kapatid, magaan pa yan. Kumpara dun sa bigat ng luwalhati na naghihintay dun sa mga nagsisiibig sa Kanya. Amen. Diba? So, magagawa na natin tingnan yun. Mabigat pala, OA lang pala ako. Diba? Diba, minsan, alam mo, pastor din, mga kapatid, pag nag-preach Sunday, mga kapatid, alam mo, pinakaayaw namin, Monday. Siguro, di aamin yung iba, pero ako, aamin ako. Alam mo bakit? Kasi, Juniper tree ko yung Monday Nandun ako sa sulok, nagmumukmok, umiiyak. Tinawag ba talaga ako ng Panginoon? Kaka-preach mo lang no Sunday Diba? Alam mo bakit? Kasi hindi rin kami hinayaan ng Diyos na maging self-reliant. Dinadaan din kami ng Panginoon dun sa mga kahinaan namin, soft spot namin na siya ang boss. Siya yung totoong strength. Siya yung nagpipreach, hindi ikaw. Kalakasan niya yung na-express, hindi ikaw. Hallelujah. Kaya mga kapatid, kahit isang believer, mga kapatid, alam naman yan, mga nasa ministry, mga kapatid, di ba? May mga Monday blues, di ba? May mga kalumbayan, hindi nyo alam kung saan ang gagaling. Pero baka mamaya nauuhaw ka lang. Kailangan mong uminom sa ating Panginoon. Kailangan mong uminom sa Kanyang salita, sa Kanyang Espiritu, mga kapatid. Para kung ano man yung meron tayo, kasi inisip natin, binigay ng Panginoon to, naglilingkod ako, pero parang hindi pantay yung balik, pastor. Kasi alam mo yung gift, talagang binigayan para talaga iserve mo para sa iba. Si Brother Branham nga, may purse pool Meron siya ditong namamaga yung paa niya, pinagpipray niya, hindi gumagaling. Sabi sa Panginoon, Lord, ba't di gumagaling? Yung kaloob kasi hindi para sa'yo. Diba? Isinisip natin, ito, parang hindi naman blessing, pastor. Sabi na iba, blessing sa akin, hindi blessing. Kasi nga, hindi para sa'yo. Binigyan ng Panginoon para maipaglingkod mo sa iba. Bagamat para sa'yo, affliction, kabigatan o discomfort, mga kapatid, merong napagpapala dyan. So, kailangan gawin mo, gampanan mo, mga kapatid, kasi nagbibigay yan ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Sabi ko nga, ano man ang hawak mo? Parang si Moses, ano yung hawak mo? Tungkod, Lord. Kung ano lang yung hawak mo, kung ano yung kaya mong ibigay para sa katawan ng ating Panginoon, gawin mo. Mula sa pagwawalis, pagpupulot ng kalat, pag-aayos at lahat, mga kapatid, kung yan ang bahagi mo sa ating Panginoon, ibibless ka niya dyan. Diba? Napapagaan mo yung kamay nung pastor, napapagaan mo yung kamay nung iba. Isa kasi merong mga walang pakialam Diba? Dapat, mga kapatid, kayo mismo, mga kapatid, magagawa niyong ma-identify, ano kayong kailangan ng church? Ano kaya yung maitutulong ko sa church?
Meron kasi mga nag-church, ano yung matutulong ng church sa akin? Hindi ka nagsaserve sa ating Panginoon. Nagsaserve ka sa sarili mo, mga kapatid. Ang pagbibigay at paglilingkod, mga kapatid, ay para sa ating Panginoon. Hindi para sa kanino mang tao sa ating sarili, kundi para sa Kanya. Hallelujah! Kaya identify natin, mag-inventory tayo. Ano yung magagawa natin para mapagaan lamang yung burden ng ating kapatid? Diba? Yung tapikin mo, kamustahin mo, mga kapatid. Ipag-pray mo. Diba? Wala ka mang maitulong na pinansyal, pero alam mo, malaki ang nagagawa ng panalangin. Binabago yung circumstansya. Kayang humipo ng taong able para maging katugunan, mga kapatid, sa pangangailangan ng tao. Diba? Once na maging sensitive tayo, mga kapatid, sa kung anong kailangan ng lokal, doon magsisimula, mga kapatid, din na i-bless din kayo ng Panginoon. Diba? Iba kasi minsan, kahit ako nung youth, mga kapatid, sabi, Sunday, ikaw magpipreach siya. Nag-chat yung pastor ko na dati. Airplane mode ako agad eh. Siyempre, kukonvict ka nun, mga kapatid. Sige, pastor. Alam mo, hindi ka naman bibigyan ng ganyan, mga kapatid, kung kundi binigyan ng inspirasyon yung pastor. Kaya yung blessing, dadaloy, mga kapatid, as you obey. Mga kapatid. Minsan, kaya tayo may affliction, kaya hindi tayo makaalis doon, kasi minsan may pinapapagawa ang ating Panginoon sa atin, ayaw natin gawin. Diba? So sabi, di ko kaya, pastor eh, mahina ako, di ko kaya yan eh. Si Moses ganyan din eh. Di ba sabi doon, meron siyang 7 na rason, sabi ng prophet. Nung sinasabi, pumunta siya sa Egypt. Pero sabi, alam mo ba't nagalit ang Panginoon doon sa pampito? Bakit? Ano sinasabi mo, hindi mo kaya nga yung tamang shape mo? Yung mahina ka. Yung wala kang kakayahan. Yung hindi mo kaya sa iyong sarili. Dahil gagamitin lang kitang vessel. Ako ang magtatrabaho, ako ang gagawa, mga kapatid. Hindi ikaw. Hallelujah. Kaya alam mo, mas lalong dahilan yan para mas magpagamit ka sa ating Panginoon. Diba? Kasi kung lumalayo tayo, tanggi tayo ng tanggi. Para kang tinatanggihan mo yung blessing din ng Panginoon sa buhay mo. Diba? Kung may mga brothers, mga kapatid, binibigyan kayo ng kaparaanan, mga kapatid, sa pamagitan ng pastor niyo, tumayo kayo. Mga kapatid. Kasi merong dormant dyan na gift, mga kapatid, na magbibigay din, mga kapatid, ng blessing sa iba. Di ba kasi kung alam lang ni pastor, marami akong kahinaan. Alam ng Panginoon eh. Minsan kasi yung kahinaan din natin, ayaw din natin kasing sabihin. Ayaw mo humingi dun sa pastor ng tulong. Bakit? May pride. Diba? Kaya minsan mga kapit, pag nagka-counsel ako, pagka nagsasabi ko, magpa-counsel na, ayaw pa magpa-counsel. Hanggang sa lumambot. Tapos, ang dark-dark mga kapatid, nung after ma-counsel, ang light-light ng muka. Bakit? Naibaba yung burden. Naipanalangin sa ating Panginoon. Yung hindi kayang bitawan, na bitawan sa panalangin. Napalaya sa ating Panginoon. Kasi minsan tayo lang mga kapatid, tayo nagpapabigat ng ating sarili. Amen. Paraan niya ng Panginoon ang pagmamold sa atin. Next slide po. Amen. Thank you, Lord. So if we could look away on these little afflictions and little things that we have, these little ups and downs and troubles, they are so little and insignificant. Sometimes they are put on us to try our faith. Nilalagayan lang na yan ng ating Panginoon sa atin, mga kapatid, para subukin talaga yung ating pananampalataya sa Kanya. Paniniwala sa Kanya, mga kapatid. Kahit nga, mga kapatid, ang panalangin, mga kapatid, dapat talaga hindi mawala yan sa isang mananampalataya. Unang-una, yung kailangan mo i-cover, mga kapatid, yung kahinaan mo na yun through prayer, mga kapatid. Ba? Yung panalangin nagbibigay ng kaaliwan din yan sa mga anak ng Diyos, mga kapatid, sa gitna ng kadiliman. Isipin mo, mga panahon na down ka, tapos di ka nananalangin. Di ba? Ang bigat. Pero nung talagang binaba mo na, nanalangin ka sa ating Panginoon, di ba? Gumahan. Hallelujah! Yung mga pagsubok na pinabanal ng Espiritu Santo ay nag-aanyaya sa atin na alalahanin ang pangako ng Diyos na siyang nagpapalakas ng ating pananampalataya at umaakay sa atin sa panalangin. Diba? Sabi doon ay yung pong mga pagsubok, yung mga afflictions, mga kapatid, na pinabanal through the Holy Spirit, ito'y nagbubunsod sa atin para alalahanin yung mga pangako ng Diyos. At yung mga pangako ng Diyos ay nagpapalakas sa ating pananampalataya. At mapalakas yung ating pananampalataya, umaakay sa atin sa panalangin, at ang Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin. Alam mo, ganun ang cycle, mga kapatid.
ng isang tao na subukan sa ating Panginoon. Kaya nga habang tayo ay nakakaranas ng paghihirap at nananatili sa pangako ng Diyos, agad nating gamitin ang ating pananampalataya at manalangin sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay laging tumutugon sa mga nagsisihanap sa Kanya. Ang problema, minsan hindi natin hinahanap. Gusto natin kasi yung sarili nating kaparaanan. Di ba? Hindi ko na nailagay dyan eh. Proverbs chapter 8 verse 17. Aking iniibig sila na nagsisiibig sa akin. Yaong nagsisihanap ng masikap sa akin ay masusumpungan ako. Hallelujah! At kayo'y magsisitawag, Jeremiah 29, kayo'y magsisitawag sa akin at ako'y magsisiyaon at magsisidalangin sa akin at didinggin kayo. Nasabi, then ye shall call upon me and ye shall go and pray unto me and I will hearken unto you. And ye shall seek me and find me, and when ye shall search for me with all your heart. Ano yun? In all sincerity. Hallelujah. Jeremiah 33:3, ito yung hotline ng Panginoon. Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. Hindi mo nalalaman. Isaiah 65:24, and it shall come to pass that before they call, sabi, bago ka pa tumawag sa Panginoon, I will answer. And while they are speaking, I will hear. Hindi ba't pangako ng Panginoon? Sabi, bago ka pa malangin, kasi alam naman niya talaga eh. Alam mo ba't kailangan manalangin? Para din talaga mapakita natin yung reverence, yung pagpapakumba, yung pagiging dependent natin sa ating Panginoon. Psalms 34:10, the young lions do lack and suffer hunger. Yung mga batang na anak ng mga leon. But they that seek the Lord shall want any good thing. Sabi doon ay hindi magkukulang ng anumang mabuting bagay sa Panginoon. Diba silang nagsisihanap. Minsan kasi ayaw nating hanapin mga kapatid. Ang Panginoon, hinahanap natin yung sagot sa sarili nating kaparaanan. Kaya mas nagiging mabigat sa atin. Kaya umpisa natin saan? Panalangin. Diba? Hallelujah. Kasi yan nga yung sinasabi ni Brother Branham na that's where we fail, that's what, doon tayo nagfe-fail, friends. That walk through that prayer. Diba? Minsan pag discourage na tayo, ayaw na natin manalangin. Pero mas lalo, mga kapatid, dapat tayong manalangin sa ating Panginoon. Diba? Pastor, kasi baka hindi niya ako maintindihan. Kahit luha, kahit hibik, naiintindihan ng ating Panginoon. Mga kapatid, next slide po. Amen? You mustn't question anything to God. No? Yung sabi ko kanina. For the footsteps of the righteous is ordered of the Lord. And every trial put upon you to prove you. Diba? And the Bible said they are more precious to you than gold. So if God let few light afflictions, diba? Light afflictions lang, happen to you, remember, it's for the correction of you. Diba? Every son that cometh to God must be first chastened of God and tried, child-trained. There's no exception. No? Walang exemption dito. Hindi, bride ako, dapat wala akong trials, pastor. Alam mo, kung sa bride ka, dapat talaga mas maraming trials. To keep you humble, para ang sabi yung eksaktong quote, that Christ be formed in you. Ito'y mailuwal mo. Ito'y mabuo sa iyo, mga kapatid. Every son that cometh. Next slide po. Sabi niya, and these afflictions are brought about to see what attitude you'll take. Yun lang pala yung tinitingnan din natin yung Panginoon. See, it's God on this proving ground, and that's all earth is. Itong kinabibilangan natin ng mga kapatid. It is the proving ground of the Lord. Here is where trying to prove you. Kasi syempre, pag nandun ka, perfect ka dun eh. Eh dito, nasa flesh ka mga kapatid, kailangan ka i-train ng ating Panginoon. Kasi kung hindi ka matrain, kung hindi maayos yung maging character mo, hindi ka fit mag-rule. So sabi nga character is not a gift. It is a victory. Diba? Kaya kung meron mga afflictions na dumaraan mga kapatid, may purpose ang ating Panginoon dyan. Diba? Tayo naman nakaalam yan kung talagang trials mga kapatid o diba? Palo ng Panginoon. Diba? Afflictions is to appreciate yung mga promises ng ating Panginoon. Yan din yung magbibigay sa atin ng satisfaction kasi yung affliction natin, para yan mawala yung mga di tayo masyadong ma-attach. Minsan sa tao, ba? Doon sa mga bagay ng sanlibutan,
Kaya may mga afflictions, sabi doon, sometimes it takes, mga kapatid, afflictions para tanggalin yung mga tali ng sanlibutan sa atin. Nang sa ganun, hindi mo mahalin yung mga bagay na yun. Kaya hilingin natin lagi, Panginoon, yung love of God, ilagay mo sa puso ko. Kasi kung merong pag-ibig ng Panginoon, hindi mo na kailangan pilitin, mga kapatid, na sundin ang salita ng ating Panginoon. Kasi may pag-ibig ng Panginoon doon. Diba? Yung mga totoong nakakaranas, mga kapatid, ng pag-ibig ng ating Panginoon, yun ang talagang nagtutulak sa kanila. Ba't sila naglilingkod? Ba't sila nagpapatuloy? Kahit gaano kahirap, kahit gaano kasakit, mga kapatid. Kasi meron nagtutulak, mga kapatid. Hindi yung napipilitan. Ba? Hindi ka makapaglingkod kung napipilitan ka, mga kapatid. Next slide po, mga kapatid. Now, before you can have a victory, there has to be battle. If there's no battle, there is no victories. Ganun lamang kasimple. So we ought to be thankful for the battles and tryings. It is God's giving us opportunity. Tayo pala binibigyan ng opportunity ng ating Panginoon para magpanagumpay. Don't make you little bit better now. See, the battle come along, somebody saying something bad about you. O minsan ganyan yung affliction mo. Yung merong di ba, sa'yo, siguro, yung persecution, mga kapatid, na sabihin sa'yo na mga hindi magandang bagay, diyan ka tinetesting ng ating Panginoon. Di ba? Sickness come unto you. Maybe God give you those light afflictions that He might heal you, show His favor to you, let you see what He means it, He loves you. Mahal ka niya, mga kapatid. Di ba, yung mga, minsan, mga relationship na toxic, para ma-detach ka doon, mga kapatid, makapag-focus ka sa ating Panginoon. Ba? Kasi yung totoo makapagbibigay sa atin ng satisfaction, ang Panginoon lang. Kaya may mga affliction, tinutulak ka niyan doon talaga sa buhay, mga kapatid, na magbibigay sa iyo ng satisfaction. Diba? Kasi ang comfort lang naman natin, walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Diba? Sa tuwing mahina tayo, nadi-discourage tayo, balikan mo yung mga Book of Psalms. Kung paano sila nananaguhin sa ating Panginoon. At may mga pangako ang ating Panginoon. God's way of comfort yung mga affliction. Diba? Kasi hindi mo mararanasan yung kaaliwan ng ating Panginoon kung hindi ka dumanas ng affliction. So ano lang yan law of contrast. Para maipakita niya yung pag-ibig niya sa iyo, mga kapatid. Sabi kanina, para makabalik tayo sa ating Panginoon, para patunayan tayo, para matuto tayo at ipagpakumbaba tayo, mga kapatid. At yung mga afflictions, nagtuturo yan para dun sa mga future din, mga kapatid, na medyo mas mabigat ng kaunti ng mga trials, mga kapatid. Alam mo na kung paano mo i-handle ng sarili mo. Diba? Hindi ka na magmumurmur, diba? Kasi dapat trials, or sabihin natin affliction, dapat mas mataas tayo dun. Tapos tataas ulit yun, yung level nun. At ikaw ay susulong ulit ng mas mataas dun. Kaya nga sabi, overcomer Kailangan mo mag-overcomer, di ba? Hindi sinabi doon kung sino yung magaling umawit sa church. Hindi sinabi kung sino yung 100% attendance. Sabi doon kung sino yung nag-overcome. Siya yung uupo. Mga kapatid, nakasama, mga kapatid, sa ating Panginoon. So we have to overcome. Diba? Sabi nga doon, hindi problema kung ano yung overcome Kasi madali natin ma-discern yun. Sabi doon sa book, mga kapatid, exposition na tayo. Sabi niya, how to overcome. Sabi doon, paano mag-overcome? Sa pamamagitan lang ng salita ng ating Panginoon. Diba? Sabi niya, 3 major trials ay na-conquer, mga kapatid, ng salita ng ating Panginoon. Sabi doon, yung pride of life, lust of the flesh, tatlong yun, mga kapatid, na sinabi, nagpakita ng sample ang ating Panginoon. Sabi, the very major trials na yun na 3, na nag-fall si Eve, ay nagawang makonquer ng ating Panginoong Jesucristo. At walang ibang paraan, mga kapatid, maliban lamang sa kanyang salita. Kasi ang kanyang salita ang siyang tunay na kaaliwan sa atin, mga kapatid. Next slide, mga kapatid. But He's got a church that's tested, went through trials, through losses, through sickness, through sorrows, through death, and still stand with a testimony. Meron siyang church na nakakapital yan, mga kapatid. Ibig sabihin, bride yan. The bride of the Lord Jesus Christ, mga kapatid, ang kayang tumayo sa pagsubok, sa mga losses, sa mga sickness, sorrow and deaths, mga kapatid, at kaya pa rin ipatotoo ang kabutihan ng ating Panginoon. That's the man. Yes, that's the man He's looking for. Kaya tayo pinadadaan doon para talagang maging sakdal tayo. Para mag-mature tayo.
Di ba sabi, hinintay niya yung church na perfect. Tanong sa inyo, kung sa natural mga kapatid na level, may perfect bang church? May weak spot nga eh. Pero sabi doon, mature. Mga kapatid, minature ng pinahinog ng salita ng ating Panginoon. Kaya kailangan mo lang mga kapatid, bumabad mga kapatid sa salita ng ating Panginoon hanggang sa mahinog ka. Dahil kung binhi ka mga kapatid, merong buhay dun sa loob. Kailangan lang maiposisyon ka at mailagay ka dun sa araw, S-O-N mga kapatid, the Lord Jesus Christ mga kapatid. Nang sa ganun dumating yung mga kapatid tinatawag na combine mga kapatid at i-harvest na niya mga kapatid yung kanya pong mga binhing anak na hinog na. Sabi niya, kaya hindi niya pa binababa yung combine mga kapatid kasi hindi pa hinog lahat eh. Pero kung hinog na mga kapatid, babalik ang ating Panginoon para kunin ang kanyang nobya. Ano yung combine na sinasabi ng pastor? Yung combine harvester yun mga kapatid. Kasi noong unang panahon mga kapatid, kamay lang eh. Iba yung nagwi-winnowing, iba yung nagre-rip. Pero yung isang makina mga kapatid, nandoon na lahat yung apat na proseso na yun mga kapatid. Kaya kailangan talaga mag-mature na mga kapatid yung nobya ni Kristo sa ating panahon. Diba hindi tayo naghihintay sa ating Panginoon. Tayo hinihintay ng ating Panginoon na mag-mature. Diba? Yung iba papunta na sa maturity, yung iba nag-aaway-aaway pa. Diba? Yung iba papunta na sa maturity, yung iba nagchichismisan pa, nagsisiraan pa. Paano tayo agawin ng ating Panginoon? Kulit-kulit mo. Diba? Kasi anak ka ng Panginoon eh. Hinihintay niya, ayaw niya merong mawala dyan kahit isa. Pagka matigas ulo mo, baka mamaya mas mauna kang pauwiin ng Panginoon. Di ba sabi niya, pag matigas ulo mo, pagka prideful ka, anak ka niya, ayaw ka niya mapunta mga kapatid kay taning, kunin ka na lang niya. Gusto mo ba yun mga kapatid? Kunin ka na lang ng Panginoon. Pagising mo. Di ba? Nawa mga kapatid, testimony natin, mapalitan yung katawan natin. Makita natin yung pangako ng Diyos na matupad na babaguhin niya itong katawan na to. Itong katawan na to na nagpapahamak sa atin. Itong katawan na to na puspos ng kahinaan. Itong katawan na to nagdadala sa atin sa kalumbayan. Ito'y babaguhin ng ating Panginoon. Hallelujah! Kaya don't give up. Magpatuloy ka sa paglilingkod sa ating Panginoon. Dahil meron siyang church. Capital C mga kapatid, bride yan mga kapatid na makatatayo sa anumang bagay na ipadadaan sa kanya ng ating Panginoon. Next slide mga kapatid. Why do we come these troubles? Ba't ba may troubles kasi pastor? What make these things come? Why should a Christian ever be perplexed? Ba't may mga kagulumihanan? Why wouldn't not everything just run perfect for a Christian? Di ba naging tanong din natin yan? Ba't di na lang perfect kasi lahat? But it doesn't, and we know it. Alam natin yan eh. Next slide. 27. Sabi nga, and sometimes we have more troubles when we become a Christian. Totoo yan. And when we did, we were sinners. Because it is written, many are afflictions to the righteous, but God will deliver him from them. But yung mga, pastor, yung mga gumagawa ng masama, bakit parang wala naman silang problema? Akala mo lang yun. Kasi nagpo-post sila sa FB, parang ang saya nila. Pero pag mag-isa na lang sila mga kapatid, kulang na kulang yung buhay nila. Diba? Kala nyo masaya sila, pero ang totoo, yung mga pinopost sila sa FB, para punan yung kasiyahan na hindi mapuno-puno. Kasi ang Diyos lang kayang magpuno, mga kapatid. Kaya huwag kayo mainggit doon. Diba? Meron kang tinanggap mga kapatid na hindi tinanggap ng sanlibutan. Hindi natin sila isinasantabi na wala na silang pag-asa. Pero mapalad ka dahil tinawag ka ng ating Panginoong Jesucristo at nakasumpong ka na isang bagay mga kapatid na kayang magbigay ng tunay na satisfaction mga kapatid sa buhay na ito. Di ba yung iba, sila kasi may sasakyan, naglalakad lang ako eh. Buti yung paa mo naglalakad, ang Diyos na nagtatalaga niyan. Buti nga ikaw, sa church ka pumupunta. Yung mga may hawak mga kapatid na manibela na hindi naglilingkod sa ating Panginoon, baka nga bukas makalawa. Di na yan mga kapatid makita dyan. Diba? Isipin mo, yung araw-araw na lang mga kapatid na magising tayo, buhay tayo, may hininga tayo. Napakalaking bagay sa ating Panginoon. Isang bagay mga kapatid na hindi natin may pagpapalit mga kapatid. Sabi doon, but God, deliver him from all. God promised many affliction. Ano pa? Strange feelings. Di ba may ganyan din tayo? Hindi ko maintindihan to pastor eh.
Diba? Strange things that would be beyond our understanding, but is always done for our good. Just can't understand it. Di natin maintindihan. Because if we did, kasi kung naiintindihan natin, then it would not be a faith to us. We would go in an understanding. Sabi ng scripture, lean not unto your own understanding. Huwag kang sasandig dun sa iyong sariling unawa. Diba? Papasalamat ba tayo noon? Kasi maaaring may mga sablay tayong unawa. Ibig sabihin, yung mga sablay nating unawa, hindi sa salita ng ating Panginoon, purihin ng ating Panginoon. Kasi sakdal yung kanyang kaisipan at pangako sa atin. Matuwid ang kanyang mga palatuntunan sa atin, mga kapatid. Amen. We do it and we have it and we believe it by faith, His Word, that it's going to work some good things for us. Diba kung nagagawa lang daw nating maunawaan ito, sabi niya, if we could grasp that all our troubles, and there is none of us immune from them, but if we could only realize those things are for our good. Diba? Pastor, di ko pa rin maintindihan kahit sinasabi mong para sa ikabubuti natin. Ayun nga ang paraan para mabuksan yung sixth sense mo. Para hindi ka umasa dun sa pangunawa mo. Sumali ka saan? Sa paniniwala mo sa ating Panginoon. Next slide po. 28. It is written in the scriptures, trials are brought upon us more precious than gold itself. For it is God giving us these trials after we become His property, our confession and our baptism and our promise to walk in life for Him, then every trial that comes upon you is to perfect us for His glory. Is to bring us to a place where God can make Himself more real to us than He was before the trial come. Alam mo, hindi mo lang basta makikilala ang ating Panginoon sa mga mountain top. Mas makikilala natin siya, mga kapatid, dun sa valley. Di ba? Na kung saan lugmok tayo, wala na tayong magawa, wala tayong makapitan, wala tayong bisig na malapitan. Pero mga kapatid, nandoon siya. Amen. Pinapaging totoo niya ang kanyang sarili. Sabi nga, pinapaging realidad niya ang kanyang sarili bago pa dumating, mga kapatid. Higit bago pa dumating yung trial, mga kapatid. Next, sabi niya, and I want to join this morning with Job to say that I have lived long enough to know that's truth. I've seen it in my own life, sabi ng prophet, that every great situation rises, that I cannot get around it, or under it, or over it, God makes a way. And comes out glorious, I just wonder how His grace ever does it. But He does it. Diba? Paano ginawa ng Panginoon? Pero ginagawa niya. Sa pamagitan ng kanyang biyaya, mga kapatid. Na ito'y hadlangan mo ng kaaway, mga kapatid, yung buhay natin. Tayo man ay palugmukin niya, mga kapatid, ng samot-sari, mga kapatid, na eksperyensya. Yung biyaya ng Panginoon ay binabalot tayo, mga kapatid. At mas nakikita nating malulahati, mga kapatid, yung ating kalagayan. Next slide po. Amen. Sabi niya dyan, merong isang paraan, mga kapatid, alam niyo ba kung paano gumawa ng bell? Sabi niya, did you see them that they was fixing a mold a bell? Some famous bell for a church chime or something that to give a certain ding, tunog. You see, if you're ringing a chime, it takes a certain range for each bell. Kasi may kanya-kanya yan, mga kapatid. And it takes certain materials to go in there, so much brass, steel, so much ores. Yung ores, mga kapatid, mineral, to go into this bell. If just straight brass, it won't ring. Kung talagang brass lang yan, hindi yan tutunog eh. It's got to have all kinds of materials throw into it to make the ring, to make it right, ring the right kind of tone. Yun daw, bell, mga kapatid, compose yan, mga kapatid, ng iba't ibang minerals na pinaghalo-halo ng ating Panginoon. Diba? Kahit sa buhay natin, diba? Sabihin natin, alam mo, pastor, gusto ko magkaroon ng magandang testimony sa ating Panginoon. Parang bell. Hindi lang basta, alam mo yung puro masasaya. Minsan may kailangan siyang ilagay na sangkap dyan, mga kapatid, para tumunog ka ng maayos, tumunog ka ng maganda, tumunog ng maganda yung testimony mo sa ating Panginoon. Nasabi doon, meron daw tinatawag, mga kapatid, na cupola furnace. Ang cupola furnace, mga kapatid, ito yung isang bakal, mga kapatid, isang malaking molde na merong hurno at nilalagay, mga kapatid, yung mga materyales doon, yung bakal, yung tanso, yung lead, para ma-produce yung bell. Kasi kung puro steel lang yun, hindi siya tutunog ng maayos.
Kaya sabi, next slide mga kapatid, 46, and the man who has put the mold up and set the mold, he knows exactly what it takes to go in that cupola, what it takes to go into that metal to make the belt ring that tone. Next, sabi niya 46, God is our great cupola. Siya daw yung ating molder. At sa ilalim nito ay merong apoy. Kaya nga sabi, ang mga banal, yung mga mananampalataya ay sinusubok sa apoy ng pagsubok. Nasabi doon, may nilalagay ang Diyos doon, marahil affliction, sorrow at lahat. Pero alam mo, sa dulo niyan, isa yung bell na patutunugin ng Diyos mga kapatid. Pag ito'y natapos, ito'y magpuproduce ng isang magandang tunog. Nasabi doon, He is the great refiner's furnace. Diba? Kaya iba, Lord, i-refine mo ko. Diba? Patahanin ka ng Panginoon sa furnace. And upon, sabi doon, and where He has to put these things upon us, trials, persecutions, kasama yung persecutions, and things, and mold it together to make our testimony ring for a certain time and a certain note that He wants to rang out in a certain day. So siya yung nagtatalaga kung ano yung mga sangkap na ilalagay niya, kung saan kanya padadaanin, kung paano kanya imomolde, kung ano yung mga kailangan mong daanan para tumunog ka, yung testimony mo, para sa isang tiyak na lugar, mga tao, sa isang church, mga kapatid, at ikaw ay magtunog ni Kristo. Diba? Minsan inisip natin, ba't kasi nilagay ng Panginoon? Huwag kang mainip. Siyang nakakaalam, mga kapatid. Diba? Siya naglalagay ng apoy. Alam niya kung hanggang saan yun, mga kapatid. Tayo lang iniisip natin, hindi natin kaya. Pero ang totoo, mga kapatid, kailangan nating daanan talaga yun. Diba? So yung mga afflictions na meron tayo, mga kapatid, pinaglakip-lakip yan ng Panginoon. Para talaga, mga kapatid, maiproduce natin yung Christ-like character sa buhay na ito. Kasi alam mo kung walang trials, tas bride tayo, magmamapuri tayo. Kaya nga message, hindi binigay, mga kapatid, para magmapuri. Binigay ang message para makilala natin ang sarili natin, i-humble natin ang ating sarili, at ang Diyos ang siyang malulahati sa atin. Amen. Next slide po. Amen. Ito na yung huling quote, mga kapatid. Pastor, bakit ganun? Maulap pa rin yung buhay ko. Siguro wala ang Panginoon. Sabi niya, the cloudy skies and storms of life are no sign of God's disapproval. Sabi yung mga maulap na kalangitan at mga bagyo ng buhay na ito ay hindi tanda ng hindi pagsang-ayon. Ano yun? Yung favor ng Panginoon. Sabi mo, wala na yung favor ng Panginoon. Sabi niya, neither are the bright skies and still waters sign of His love and approval. Hindi rin naman, mga kapatid, yung napakaganda at asul, mga kapatid, na langit at tahimik, mga kapatid, na tubig ay tanda ng kanyang pag-ibig at pabor, pagsang-ayon. Pero yung kanyang pabor, yung kanyang approval daw, mga kapatid, sa atin ay nandoon lang sa kanyang mga minamahal. So mahal ka ng Panginoon. Sabi doon, His love is elective. Ano yung elective, pastor? Ito'y walang kondisyon. Siya ang pumili. Siya ang nagpasya. Wala kang ginawa para tamuhin mo yan. Pinili ka niya. Pag-ibig niya yan. Kaya sa malaki, tinatanong nila, paano mo kami inibig? Sabi, si Jacob, minahal ko, kinauputan ko si Esau. Yung pagpili, ang kanyang tanda ng pag-ibig. Nang sabi ay pinili kanya before the foundation of the world. Hallelujah! Mahal ka ba ng Panginoon? Minsan mahal ba ako ng Panginoon? Sabi, yes. But how shall we know? Paano natin malalaman? We shall know because He said so. Sinabi niya na mahal niya tayo, mga kapatid. Sinabi niya sa kanyang salita, mga kapatid. At sabi doon, and manifested that He loved for us, He brought us to Himself, gave us His Holy Spirit, placing us sons. Diba? Pinili niya tayo, ginustify, sinangtify, binigyan ng Holy Spirit, nilagay adoption. Hallelujah! Paano natin mapapatunayan yung pag-ibig daw sa Kanya? Sabi doon, by believing what He said. Sa ganyan mo palang mapapatunayan, mga kapatid, pagmamahal mo sa ating Panginoon, yung patuloy na paniniwala at pagsampalataya sa Kanya. At ano pa? Kasi affliction pinag-usapan natin. By conducting ourselves with joy in the midst of trials, mga kapatid, that He in His wisdom allows come to pass.
Di ba? Paano natin masabing mahal? Maniniwala tayo. At ikandak natin, ibig sabihin, mamuhay tayo ng may kagalakan dun sa gitna ng pagsubok na sa kanyang karunungan ay pinahintulot niya ito, mga kapatid, na meron siyang tinatrabaho. Nilagay ka niya sa isang cupola furnace, mga kapatid. Hindi mo alam kung anong mga sangkap, pero lahat ng mga experiensyang yun, mga kapatid, para imold ka ng ating Panginoon kung ano ka ngayon. Diba? Kaya alam mo, yung mga dinaanan natin doon, mga dati mga kapatid, naniniwala na tayo, ay, pinadaan ako ng Panginoon kasi meron siyang tinuro. Kung di ka pinadaan ng ating Panginoon sa mga bagay na yan, hindi ka magiging ngayon kung ano ka ngayon. Kaya mga afflictions, mga kapatid, pagpasalamat natin sa ating Panginoon. Kasi yan ay kanyang comfort sa atin, mga kapatid, sa lahat ng ating dinadaanan, mga kapatid. Hallelujah. Next slide po, last na to. Sabi doon ay, for unto you is given is the behalf of Christ, not only to believe on Him, but also to suffer for His sake. Pero tandaan nyo, every affliction, merong comfort ang ating Panginoon. God bless you all. Siguro hanggang dito na lamang, mga kapatid. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Ayos ko na ibalik, Pastor. Amen.